Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Vlog na naman. Ano kaya si His Excellency, no? Sobra bait? Ha? Ano kaya ang gustong gawin dito ng mga Duterte para ano ba to? Bait o takot? Hindi ko maintindihan, no? O ito. Sabi, Marcos kumbinsidong may secret agreement si Duterte sa China. Pakinggan natin, ha? Daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga may kinalaman sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na tinawag niyang secret agreement. Kasunod yan ang pag-amin ng Chinese Embassy na meron talagang nangyaring gentleman's agreement sa Administrasyong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Inamin na nung check na may secret deal talaga sa pagitan ng dalawa ni Duterte sa kanang China. Tuloy. Mas lalong nakumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang nangyaring gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Kasunod yan ang pag-amin mismo ng China na meron talagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Chinese Embassy na buong gentleman's agreement sa Administrasyong Duterte. Nagpatuloy raw yan sa unang bahagi ng termino ni Marcos. Hanggang sa noong February 2023, hindi na raw ito sinunod ng ating gobyerno dahilan ng pagtaas ng tensyon sa teritoryo. Ang pahayag na yan ng Chinese Embassy, taliwas sa sinabi ni Duterte. Ang gulo kasi, di ba mga friend? Ang kausap nila si Digong eh. Hindi naman si Bongbong eh. Ba't pinipilit nila sumunod si Bongbong kay Digong? Ewan ko. Tuloy. Na walang kasunduan, kundi status quo lang na ang ibig sabihin ay pagpapanatili ng nakagawian sa Ayungin Shoal. Ang problema, verbal lang daw ang naging kasunduan. Bagay na ipinagtataka ni Pangulong Marcos, lalo't walang bilin o banggit man lang daw ang nakaraang administrasyon tungkol dito. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Deliberate. Hindi noon pa sinabi niya kung ano man yung deal na yan. Tinatablan niya Iba yung kay Duterte, iba ako ngayon, iba gobyerno ngayon Di ba? Sinabi niya yan Tsaka magkaiba na talaga dahil si Duterte noon, sa inchik siya Ngayon sa Amerikano itong si Bongbong di ba? Tsaka anong pakialam ng chick sa atin? Kay Duterte, nakipakialam sila dahil nga, di ba? Gusto nga gawin ni Duterte province of China na lang itong Republika ng Pilipinas di ba? Iba si Marcos tuloy. Deliberate yung hindi sinulat. Deliberate yun. It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration we will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. Ayon kay PBBM, hinahabol na niya mga opisyal na may kinalaman sa anyay secret. Hinahabol na niya raw. Ayon kay PBBM, hinahabol niya na yung mga opisyal na may kinalaman sa secret deal. Sige. Agreement at may mga tanong ang Pangulo na dapat umanong masagot ng mga sangkot sa naturang kasunduan ng nakaraang administrasyon. Mga sangkot, di ba? Parang illegal, di ba? Dahil sa mga sangkot sa kasunduan ng nakaraang administrasyon, di ba? Yun ang sabi. Tuloy. What did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Yun na nga sinasabi na nga Ang tatanungin, ewan ko. Sige. Anong pinamigay ninyo? Yun na nga pinamigay na nga yung Ayungin Shoal, sabi ni Digong. Hindi nga niya alam yung Ayungin Shoal Basta pinamigay na lang niya. Kung nakipagkasundo siya na hindi nga gagawin Yun naman ang sabi, di ba? His Excellency, na hindi pwedeng referin yung doon. Yung barko na nabubulok doon dahil yun daw ang kasunduan. Yun naman wala namang iba. Sinabi na nga rin ni Digong. Sige, tuloy mo. Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China? We need to clarify the situation because yun nga, kaya nga sila nagagalit. Hindi raw tumutupad yung gobyerno mo sa kasunduan ng gobyerno ni Duterte. Kaya nagagalit sila.
ang gusto mangyari nung in-check, di ba mga friend? Sundin mo yung pinagkasunduan ni Duterte sa ni Xi Jinping. Pwede ba naman yun? Okinawa Japan, no? Ewan ko. O, tuloy. Nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Kabilang sa mga pinagtanungan niya Talagang alanganin yung pinasok na deal nito si Digong, di ba? O, tuloy. si National Security Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary. Pero sagot daw ni Año sa Pangulo, hindi siya kasama sa diskusyon. Git naman ni Pangulo. Si Año, sinuturo ni Digong sa speech niya, itong press conference niya, sinasabi ni Digong, kasama ko yan si Año. Ngayon, sabi ni Año, tinanong daw siya ni Marcos na wala akong ano dyan, di ako kasama dyan. Sabi ni Año, ang gulo di ba? Pero yun nga, kung ano man yun, hindi ko nga habulin nyo. Ba't yung gobyerno ko ginugulo nyo? Di ba ganun lang naman yung mga friend hindi ko nga kausapin nyo. Ako ngayon ang presidente. Ang kausap niyo yung nakaraang presidente. Mahirap ba yun? Ginugulo no? Tuloy. Pangulong Marcos, handa siya makipag-usap kay Duterte tungkol sa naturang secret agreement basta't ibigay sa kanya mga dokumento para mapag-aralan din niya. Ipinagkibit-balikat lang naman ni Pangulong Marcos ang hirit ni Duterte na crybaby siya at lagi raw umaasa sa Pinagkibit-balikat lang daw niya yung binabalahura na siya, na crybaby siya. Lahat naman ng ginawa ni Digong sa kanya, puro pinagkikibit-balikat lang niya. Di ba? Ano kaya si His Excellency? Baka pwedeng maging santo to. Siyado mabait. Tuloy. Sa Amerika. To be a crybaby, you have to cry. Oh. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. I don't pay any attention to that, sabi niya. Meron namang rally sa Davao, doon sa Maisog, di ba? Yung Maisog, 100,000 raw yata yung dadala ron, His Excellency. At isisigaw doon na ikaw, kung ano-ano ka. Pero walang kwenta sa'yo yan. Tuloy. Diyos ko, anong klase mo? Sobrang bait mo naman, His Excellency. Tuloy. That means absolutely nothing to me. The former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that really have no place. The former president is very lawyer. He should know that ad hominem attack is ganito niya. Walang kwenta raw. Sige. In this kind of very important and very precarious discussions. At sa kabila ng banggaan ngayon ni Pangulong Marcos at Duterte, kaugnay sa sa kabila ng banggaan nila Marcos at Duterte, kaugnay sa West Philippine Sea, ang sabi na naman ni His Excellency. Issue sa West Philippine Sea. I don't consider him a political enemy. Patay tayo dun. I don't consider him a political enemy. It takes two to tango, sabi niya. Hindi pa rin niya baliwala lang sa kanya. I don't consider him a political enemy. Tuloy mo. It's two to tango. I don't consider him a political enemy. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco. Sa dami na ng ginawa sa kanya ni Digong, minura na siya na adik siya. Kung ano sinabi sa kanya, I don't consider him as a political enemy. Bahala ka, di ko alam kung anong-ano mo, no? Ito pa malupit, dinipensahan pa rin niya si Sara. Pakinggan nyo. Ano lang to? 23 hours ago rin to. Dinipensahan niya si Sara. Hindi niya kinukonsider si Digong na political enemy. Maski na pinabababa na siya ng mga anak ni Digong sa pwesto. Mag-resign ka na. Sabi sa kanya. Inaaway na siya. Pero I don't consider him a political enemy. Lahat na sobra, masama. Santo nalabas mo niyan. Diba? Si Kibulog, kung ano napagsasabi sa kanya, sa kanilang mag-asawa. Ngayon, di pa rin nahuli. Tuloy natin to. Dinipensa niya si Sara. Tuloy. Dinipensa naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte na tikum pa rin sa mga issue sa West Philippine Sea at mga pangaharas ng China.
Ayon sa Pangulo, hindi dapat ikabahala ang pananahimik ni VP Sara. Matatandaang laging no comment ang sagot ng bise tuwing natatanong tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Kilala rin naging mas pabor sa China ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, tiwala raw si PBBM na kaisa si VP Sara sa posisyon ng Pilipinas. Mantakin mo yun. Naniniwala pa rin siyang si Sara kaisa. Kaisa niya? Sakit puso ko sa'yo, His Excellency. Ha? Hindi ka na Excellency niya pag ganyan. Ha? Tuloy. Sa mga pinag-aagawang teritoryo. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So, I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. And wala naman siya. Ewan ko sa'yo. Sige, tuloy mo. Ang pag pinag-uusapan nga namin, sinasabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, well, that's Sabi ro sa kanya ni Sara, basta ako, tinatrabaho kita ng tinatrabaho. Ano? Trabaho ng trabaho? Ikaw ang tinatrabaho eh. Kita mo nung kasakasama punta pa sa rally doon sa Baliwasan Bonifacio o ngayon baka pupunta naman yan doon sa Davao, may rally 100,000 raw sila doon. At walang sasabihin niyo kundi mag-resign ka na. Pero I don't consider them a political enemy. Ewan ko, hindi ko alam. Kayo ba? Ano ba masasabi niyo rito sa ating His Excellency? Tuloy. Kaya si Mia, mamaya. That's a good policy. So I don't think that it's something that we need to be concerned with. Mga kapatid, Jess De Los Santos. Maski hindi raw nagsasalita yung Sara, hindi walang okay lang naman sa kanya. Ewan ko sa'yo. Ngayon di napigilan dumating sa Tagum City. PRD dumating na ka Eric at mga sikat na personalidad. Marami raw rarali doon, di ba? Mga boss. Pero, sabi ni Bongbong, I don't consider him a political enemy. Tapos yun nga, pektanggol niya pa si Sara Duterte dahil sa pananahimik niya sa issue sa West Philippines. Ewan, magkulab na tayo. Sakit ulo ko dito kay His Excellency. Ito pa isa, Justice Carpio, Duterte could face charges for violating anti-graft law over secret deal with China. Problema. Sino magkakaso dyan? Sino pwedeng magkaso kay Duterte? Yun ang tanong, di ba mga boss? Yung yung presidente walang sa kanyang, hindi pa rin siya kinukonsider na political enemy. Anong gagawin niya dyan? Ewan ko kung mangyayari rito. No, mga friend? Maliwanag, sabi ni Bongbong, I don't consider him a political enemy. Yung mga sinasabi niya, kikibit balikat lang daw niya. Tatay, insulto. Wala kang pinag-aralan, second year college ka lang. Kung ang sasabihin ni Digong sa kanya, I don't consider him a political enemy. Taragis patay tayo dyan. Anak ng pating. Anong natin ito, mga friend? Anong klase ito si Excellency na ito, no? Takin mo, halos sa lahulain na siya, murahin siya, kung anong gawin sa kanya. I don't consider him a political enemy. It takes two to tango, sabi niya. Di ba? Patay tayo dyan. Para sinasabi niya, it takes two to tango. Kung inaaway niya ako, siawain niya ako. Basta ako, hindi ko siya inaaway. Ganun ba yun? Ng pating. Magkulab na ho tayo. Ano ba masasabi niyo rito kay Excellency, no? Melchor Tolentino, shout out. Ito yung comments niyo sa vlog ko kahapon, umaga, Hindi ako nakapag-vlog kagabi, sakit ulo ko, Sabi ni Melchor Tolentino, kung yung kalagayan, kung yung kagalang-galang na si Justice Carpio nilait, ano pa kaya ang ordinaryong Pilipino? Lunatic
Psychopath ka talaga, Digong. Isang ayon ako sa iyo dyan, Melchor. Lily Chang, shout out. Sabi niya. Tama naman, mga sinasabi ni Digong, na weak addict high school level lang naman talaga, spoiled tamad, puro party, at toma lang ang alam. Hindi ko yan tinuturing na presidente yang si Junior. Kaya sabi ko, hayaan mo silang maghilahan, matirang matibay sa pahabaan ng kamay. Nood lang tayo, mga kakamping. Wag munang pumalakpak kay Junior hanggang katok pa lang naman ang nagagawa niya. Hindi pa nahuhuli ang mga pugante. Just wait and see. Galing ni Lichang. Jack Rose Carlson, shout out. Lasing sa fentanyl karaoke. Yun nga, mukhang ganun nga. Lily Chang ulit kung yung anak niya pinamigay niya kay Kiki Baliw. What more ang West Philippine Sea? Feeling niya hindi siya apektado sa West Philippine Sea. Kaya pinamigay niya na lang. Sa galit na napatay niya anak niya. Kaya walang habas niyang pinagpapatay ang mga tao. Kaya ganyan niya si Digong. Nandadamay sa kamalasan. Kaya gusto niya hilahin na naman tayo sa impyerno. Kaya gusto niya maging masama lahat ng mga tao. Bad influence yung tao na yan. Sana matapos na. Sabi ni Lily Chang. May alam si Lily Chang. Mukhang malalim yung ni Lily Chang. Haaching ako. Buti na ipupost ko. Marilo Pabianak, shout out Tumagot siya, ay, nakakalungkot naman pala ginawa niyan. Habang buhay niyang pagdudusahan yan. Maraming alam si Lily Chang tungkol dito sa Digong na to Al Olalia, shout out Hindi sukat akalain ni Digonggong na ang tinatawag niyang weak leader ang siyang makakatapat niya at posibleng tumapos sa politika ng mga Dutertae. Ang tawag dyan ay karma at lahat ng kasamaan ay may katapusan. Good day, Sir Rox at mga kawarriors. God bless. God bless, Al Olalia. Pero yun nga ito, I don't consider it as a political enemy. Sabi niya, it takes two to tango. Kung inaaway niya, parang gano'n, it takes two to tango, di ba? Kung inaaway niya ako hindi ko siya inaaway. Tama ba ako? Yung it takes two to tango? Pero sabi niya, imbestigahan daw niya kung sino mga kasabwat doon sa secret deal. Anong imbestigahan niya? Sinabi na nga ng China Di ba? Na si Digong. Sumagot, 3JC of shout out. Tama ka dyan. Kapag talagang napuno na ang salop at nagpanting ang tenga ni BBM, tapos na ang political career ng mga dudes. Actually, kung gugustuhin ni BBM, ngayon din, babagsak ang mga dudes. Si Pulong at Baste, ang dali lang namang pabagsakin yan ni BBM. Pero kung some reason, hindi pa gumagalaw si BBM, naniniwala ako na may tamang oras para dyan. Pwede, pero anong oras kaya, friend 3JC Hope? Hanggang ngayon hindi pa niya kinukonsider na political enemy niya si Digong diba? Tsaka ang mga Duterte, diba? Ay nako, 3JC Hope ka Rodelia Alpilor, shout out. Ang hirap, Sir Rox, mataas nga pinag-aralan niya kaysa kay PBBM. Masahol pa siya sa walang pinag-aralan. Salamat, Sir Rox. Ingatan natin ang puso. Sobrang galit natin sa mga Digong nyo. Digong nyo na yan. God bless po. God bless, Rodelia. Kalatni Baya, shout out Hello Kalatni, sabi ni 3JC Hope.
Nasabi kahapon ni Sir Rox, mabait ka raw. We, di nga. Sumagot si Kalat niyo. Ay, oo naman. Nagsasabi lang ng totoo si Karoke. Mahihilo ka sa sobrang bait ko, promise. Oh. Good afternoon, Karoke. Bakbakan mo na, Karoke, sabi niya. Regards, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Shout out, Miss Akira Milus. Sabi ni Kalat niya. May you have blessed day. Ingat palagi, sabi niya. User shout out, Pag hindi ka kumilos, President Marcos, bahala ka talagang weak leader ka. ICC, papasukin mo na. Mga traidor ng bayan, pati na sina Bato, Go, Amy Marcos, Tolentino, Padilla, Villar, Cayetano, mga traidor kayo. Galit si user. O, user ulit, Totoo ba ninakaw ni Banat ba yung doorknob diamond ni Kibuloy? Kung totoo, bakit naman? Hindi ko alam yan, user. Ano ba yung user? Ang daming user Ilang tao ba 'to user na 'to? Merong isang user na baliw. Nandito, mamaya basahin ko. Sabi niya, kung lait-laitin ni Digong si PBBM, sobrang below the belt. O, di ba? Pero Federico, he don't consider him as a political enemy. Sabi lang niya, di ba? Pero itong weak leader na ito ang nagpapasakit ng ulo ng mga Duterte at kay Gibuloy. Di niya akalain na ang weak leader na ito ang katatakutan niya ngayon. Hindi niya mabasa ang galaw ni BBM. Yun! Kaya panay ang paninira at pananakot niya kay BBM. Totoo, Federico, Pero sa totoo lang, siya ang takot. Buong pamilya niya at mga aliporis niya, puro takot sa maaaring gawin ni PBBM. Totoo yan. Isang salita lang ni PBBM tungkol sa pagdating ng ICC, iikot lahat ng puwet nila at tatakbo yan sa China. May nag-comment dito na basahin ko. Ba, di kaya pwedeng gawin ni kung sakasakali magmamatigas itong si Kibuloy puntahan talaga ng pag ganyan lang ang paghahanap kay Kibuloy na bubuksan niya yung kwarto, opisina, tatawanan lang kayo niya mga yan. Oo, wala kayo mauuli. Ito. Soro Lesco, shout out. Welcome to the club. Galing din magsalita ni Mima, Paano kaya yung paninira din niya kay BP Lenny? Masyado niyang minaliit si BP Lenny. Yumaman na pag-ayayan sa kasisip-sip kay BBM. Akala mo napakagaling mamuna ng mali. Oo, yun nga. Pero humihingi na ng tawad, Solero Lesco. Humihingi na siya ng tawad. Nagkamali daw siya. Oo. Bukas talakayin natin yan. Si Mima Alicia, Chupesto Bonao, shout out. Good morning, Kuya Roque. At sa mga ka-warriors. Opo, Kuya, kahit paunti-unti, masaya naman po tayo. At dito lang po ako nakapaglabas na sama ng loob sa nangyayari sa ating gobyerno. Alam mo po, Kuya, nagtitinda ako dito sa amin sa mga construction worker. Naawa po ako sa kanila kahit gusto ko silang babaan ng presyo. Kaya lang, di pwede kasi mahal din ang puhunan ko. Ang point ko po, sobrang taas na po ng bilihin. Di na magawan ng gobyerno. Ang sobrang taas ng bilihin ay sobrang taas ng bilihin, TY. Kuya Rox, tinityaga mo pong basahin ang komento namin. Pinagpaguran niya yan, pre, kay ikaw naman, syempre. Tsaka yun nga, para na tayo nagkukulab, 3J Shop ulit. Ay, sinabi mo. Ako naaaliw ako kay Sir Rox. Lalo na pag pinapaikot niya ang mata niya. Huwag ka 3J Shop. Ginagaya ko lang si Sarah. Ito naman. Chupista Bunao ulit. Kilos na, PBBM. Bago ka pa
maunahan ng mga Duterte, baka paggising natin, isang umaga, di na tayo bansa Pilipinas at bansa na tayo ng China. Pwede. June 360, my friend, shout out ha. Pastor po ito si June Lagon. Matinong pastor po ito. Nasa Hawaii po siya. Hindi ko kalahin ni Kibul. Kibaloy, kinawa Japan ka, dahil mo nagago. Totoo tao. Sabi ni friend June, self-proclaim matalino si Digong. Yan, totoo yan. Self-proclaim matalino si Digong kasi di na niya mahintay na may pumuri sa kanya. Wala talagang pupuri sa kanya. Sinisiraan niya ang mga mas magagaling sa kanya para siya lang ang lumabas na kunwari ay magaling. Ang alam ko sa mga ganyang self-proclaim matalino ay mga bobo. Galing mo talaga, friend. Parehas tayo. Puro kabubuhan ang nalalaman. Agtal na ka man. Nagilokano, no? Agtal na ka man, Digong. Galit si Pastor. Alin time nak, shout out Tapang-tapangan lang yan. Ang totoo niyan, aligaga na yan sa pag-iisip kung paano siya makakalusot. Iniisip pa niyan, paano pag namatay siya, sino na ang magtatanggol sa mga anak niyang walang utak. Nasanay sa astang mga boss yan. Malamang nai-stress na yan. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi, pwede. Ang galing nung Atty. Claire Castro, mga friend, wag nyo At pag tumakbo yan, sila Bunyog, yan ang mga politiko dapat Arlin tayo muli to. Tay, kung di man mahuli si Kibaloy, pag dumating na ang kaso ng ICC, dapat ang gawin ni BBM, sabay niyang palusubin ang lahat ng tulad ng pulis, militar, NBI, at iba pang ahensya ng government. Gastusan na ni BBM para sure na mahuli yan dalawa. Dapat maraming grupo para di makatakas. Totoo. Dapat nga, parang gawin niyang Marawi yung Davao magdeklara siya ng martial dyan Gaya ng ginawa ni Digong sa Marawi, di ba? Tapos ginera niya, di ba? Hanggang ngayon yata, hindi pa natatapos gawin yung mga pinagawasak dun. Ladies Anita, shout out. Good afternoon po, Sir Roque, and to your loving wife. At sa aming mga followers or viewers na subscriber mo po, salamat sa vlog mo po na nakakatanggal ng lungkot, ngunit nakakabaliw talaga ang topic about Duterte shit at Kibaliw. Kaya ako nababaliw dahil sa toxic na mga balita. Ay nako, mga hudas. Yun man to nag-reply. 3J Shop na naman Ay hayaan mo na lang na si Kibs ang mabaliw. Dati na palang baliw. Di ba? Good afternoon din sa inyo, sabi ni Kalat niyo. Wag, hindi ka dapat nababaliw. Tibayan mo yung dibdib at isipan sa labanang ito. Kaya kaya mo yan. You're one, sabi niya. You are one Ladies Anita ulit Ang totoo na stupid Cupid ay yan si Duterte shit at Kibaliw mismo. Ang kiyabang yun. Klaseng mga tao. Ladies Anita ulit Si Supreme Court Justice Antonio Carpio ay matagal ng justice para sabihan ni Duterte shit ay stupid Cupid. Tarantado ka, Duterte shit. Bullshit ka. Mainit ang ulo ni Ladies Anita. Ladies Anita ulit Ang diploma nga ni Duterte shit at Butangera Sara ay binayaran ayon sa kakilala natin. At kaya ang lahat ng batas natin ay binabaluktot ni Duterte shit. Ito, user ulit
undergraduate versus lawyer. Mas magaling mag-isip yung una kaysa sa uli. Naiinggit lang si Duterte kay PBM dahil maraming mga ibang pangulo na pumapanig kay Marcos. Samantalang nung si Duterte, China at Russia, siya lumalapit. Actually, nag-advance pay na biniling armas sa Russia. Tuloy hindi na nabawi yung advance. Kung konti lang yung user, 2 billion lang yun eh. 2 billion. Talaga isang dami naghihirap sa Pilipinas. Kinawa dyan. Tutuloy natin. Tapos nag-loan sa China na overvalue na. Gumawa ng dam. Puro galing China ang loan. Hindi pa tumahimik total. Baka trilyonaryo na siya sa hidden wealth. Dapat papasukin na ni PBBM ang ICC para makabawi kay Duterte ang lahat ng panglalait niya kay Pangulo. Dapat na, ewan ko. Di man invento yan. I don't consider him as a political enemy, sabi niya. Diba? His Excellency! Ano kalasi? Bentore, shout out ha. Tama lang ginawa ni PBBM. Huwag niyang patulan si Digong. Mahahawa lang siya ng kabubuhan. Ganun ba? User ulit. Dapat lang nakasuhan na yan si Duterte sa Vietnam. Sa Vietnam nga, ano ito? Nahatulan ng death penalty ang isang high-ranking official nila dahil sa money laundering. Marami ng blunder si Duterte. Dapat kasi hindi na napaalis ang base militar sa ating bansa para safeguarded tayo sa Chinese aggression. Yayabang yung mga Pilipino kaya raw tumayo sa sariling paa. Asan? User, 3JC po. Xerox. Ang mga dudes ang siyang nagpapabagsak sa Pilipinas. Akalain mong halos isubo na lang ni Diggs sa bibig ng China ang ating bansa. Ihuror. Totoo. 3JC ulit to. Xerox. Itong nangyayari kay Gibbs, aakalain ba niyang mangyayari ito sa kanya in this time na ang nasa pwesto ay dati kakampi nila. Ang nakaraang presidente at ang kasalukuyang presidente ay kakampi niya at protektado siya. Basta't ang tadhana ang gumalaw para magkaaway sila, Dutz at BBM. At dahil dyan, kinakalaban ni Gibbs si BBM. Siya na raw ang magpipresidente. Ngayon, ano na ang nangyari? Bugbog na ng warrant of arrest si Gibbs. Nagtatago si Gibbs, Si Gibbs. Nagtatago. Wala na siya ang kanyang kayamanan. Kung kanya nga ito, hindi nga kanya eh. At binigay niya kay Diggs. Wala na siyang freedom mag-travel. Kahit pa safe siya sa pinagtataguan niya, hanggang kailan siya kukupkupin ng nagtatago sa kanya. May kaba siya na bawat oras walang katahimikan. Kung nangyari ito kay Gibbs, mangyayari din yan kay Diggs. Malamang. Sana nga magbilang anghel ka, 3J shoot ka. User. Ito user na sinasabi ko, bugo ko. Buti hindi ka nakita ni 3J Show. Naman sabi 3J Show po, si Raulo. Binabasa mo lang kung may donasyon lang sa bulsa mo. Hindi ka parehas parang joke box. Pag may hulog, saka tutunog. Huwag naman ganyan pre. Sabi nung ulul. Ang ano nito, matagal na tong gago na to eh. Matagal na to. Pero ngayon na naman na lumabas. Saan kaya to? Buti hindi ka nakita.
nung mga ibang ano rito, pag nakita ka, mumurahin ka. Ha? User ang gamit niya, oh. Sira ulo, oh. Hindi ko maano, oh. Basta user lang siya. Oh, sira ulo. Na-istorbo ako, visit. Ha? 3J Show ulit, oh. Maiba ako, Sir Rox. Itong si Rapi Tulfo, naku, sobra na talaga ang hambog nito. Akala niya, lahat ng tao ay kayang-kaya niya como senador na siya. Bilyonaryo ka, sundalo ka na nasa labanan, babae ka, kapwa senador niya. Basta piling niya, siya ang bida at siya lagi ang tama. Di kaya kamag-anak ni Digong to? Si Rapi Tulfo, ha? Pasigaw-sigaw sa Senado. Pananakot na akala mo siya ang may hawak ng buong PNP. AFP, media, lahat. Feeling niya, siya ang big boss ng lahat. Paano pa kung maging presidente ito? Male version siya ng Sarang walang H. Nga eh. Hindi ko boboto yan, ha? Ewan ko. Hindi ko ano. Ay, nako, mga friend. 3J Show pala ito. Kapag hindi pa nagising sa katotohanan mga Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan na nasisilaw sa halagang 300 o 500 pesos, our country, the Philippines, will not get better. Rather, masahol pa tayo sa North Korea pag nagkataon. Malamang sa alamang yan, ha? Kaya dapat ngayon pa lang, bugbugin na ng paalala ang mga mahihirap na botante na wag ibenta ang boto, dahil pag hindi pa sila natuto, sila na ang dahilan kung bakit namamayagpag ang mga kampo ng kadiliman sa Pilipinas. Totoo, sila ang pumipili ng kanilang nararanasang hirap at pahirap na buhay. Mismo, yan. Totoo yan, friend. O, ito, user na naman, oh. Pero may matinong user, mayroong abnormal na user, oh. Oh, sabi nito, hindi si Kib susuko dahil nasa palasyo na siya dahil nasa palasyo na siya, na daya mo ng doorknob sa langit. Pabalik-balik siya roon. Sabi niya yan. 3G Friend Shervin Sapeda, shout out, ah. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out. Friend Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Mga friend, ha. Sabi ni Friend Shervin, no, wala pong bago sa Rox, nag-iisa ang hari po ng mga hari. Kahit nga po ang Diyos, ganun na lang yung lapas tanganin. Wala pong katakataka, Sir Rox. Lahat po ay kaaway niya. May kasabihan nga po, Sir Rox, yun daw pong taong masyadong madaldal at grabe ang anghang ng bunganga kung mag-alipusta sa Diyos at kapwa, yun po ang taong duwag at urong ang bayag sa tunay na away at labanan. Naniniwala ako sa diyan. Ang tawag diyan, Friend Shervin, sa Katagalugan, manduduro. Oo, manduduro. Oo. Tuloy natin, ha. Halang ang bituka pero duwag at takot mamatay. Pero wala pong magagawa. Nakapagkalat na po siya ng lagim. Nailubog na ang Pilipinas sa trilyon-trilyon na utang. At dahil po sa sobra na yung pagkaganid sa kapangyarihan at sa lapi, ipinagkanulo niya at nagtaksil po siya sa sarili niya pong bayan. Ang akala niya po, ang kapangyarihan niya po, walang katapusan. He thinks he owns the earth and no one is above him. Yun. Pesting yawa. Ayan, nagalit na.
Your end is near. Tadhana at ang Diyos ang makikipagtuos sa iyo sa lahat ng mga naging kabuktutan mo. At sa takdang panahon, di ka makakaligtas kahit pa ang mahiwagang bato ni Darna ang kapangyarihan na hawak mo. Pesting yawa, buisit, kinam, galit na naman. Buhay ka pa pero para ka na ring dedo kasi ang pagkatao mo wala na ring silbi sa mundo. Ikaw ang naglubog sa bansa mo sa kumunoy ng pagdurusa at sobrang paghihirap. Sana lang talaga matunaw na sa earth ang mga katulad mo, Yes. Dapat tinatamaan ng kidlat ito mga natin. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless weekend sa inyo, sabi niya. Raul Villanada ulit. Ngayon BBM, sa dami ng beses ng pangmamaliit sa'yo ni Digong nyo, hindi lang ikaw ang minamaliit ni Digong nyo, pati kaming lahat ng Pilipino. Kung kaya ni Digong nyo na laitin ka, kami pa kaya? Tama. His Excellency, isip-isip ka naman, ano ba? Sayang. His Excellency, Ferdinand Bongbong Marcos, tapos minumura ka lang Digong, ano ba yan? Aba, sabihin mo, I don't consider him as a political enemy. Okay na ako dyan. Ano ba? Aba. Bakit? May plano ka ba maging santo, ha? Excellency. Raul Villanada ulit ito. Kaya kilos BBM, mas lumalala si Digong nyo. Huwag mong hintayin na lumaki ang sunog. Sunog na Raul Elizabeth Iscario, shout out Good evening Sir Rox. Ano namang napala natin dito sa Digong na ito? Palamura at akala mo hari siya dito sa Pinas. Totoo. Basos at di man lang kinikilabutan sa mga sa mga pang-iinsulto niya kay BBM. Buti na lang at natapos na ang termino niya at huwag na sanang bumalik pa kahit itong Sara na ito. Pareho din siyang mga bastos. Akala nila sila ang pinakamakapangyarihan dito sa ating bansa. Mga sila. Galit si Elizabeth. Adorasyon Di Maranan, shout out. Mirna Regalado. Jeff Ramos Nak, shout out. Balong Boyong ko, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Elizabeth Iscari ulit Kilos BBM, kilos. At pwersahan kang sisipain ng mga Duterte. Kaya isip-isip ngayon na. At dapat mong pag-isipan ang pambabastos ng mga Duterte sa'yo. Diba, Sir Rox? Mismo. Pero yun nga sabi niya, kikibit balikat lang daw niya yung mga ganun. Putik yan. Divine Wilson, shout out. Si Erap nga, hindi din nakatapos at na-expelled pa. Dapat talaga, ibigay na sa ICC si Digong. Napakawalang niya, bastos, basagulero, walang delikadesa, walang manners, and decoupling at all at nagmana lahat ng anak. Divine Wilson ulit Ang tagal mo na wala, friend Divine. Joe Flores, my friend, shout out. Asan ka ba? Menopause nak. Long time no hear na kay Menopause. Sabi ni Divine Wilson Si Sara Duterte din, abogadong walang alam, kundi no comment, at manuntok. Di Adana said, dahan lahat. Hindi alam, mandate ng DepEd. Yung spokesperson niya, pinasasagot mismo. Pero sabi ni His Excellency,
Parte raw siya ng gobyerno niya, ha? Ng pating, ano ba yan? Divine Wilson ulit, oh. Pag hindi makuha sa gusto ng mga dutae, gulo at patayan ang alam na lunas at sagot mismo. Dami, Divine ulit, oh. Planado lahat yan. Nilunod sa pera at binili ang tiwala ng militar, PNP ni Digong, para suportahan sila hanggang maupo si Sara mismo. Divine Wilson ulit, oh. Hindi statesman si Digong. Hindi statesman si Digong. Magaling lang magmura. Walang decency. Ugaling kanto. Nakakainis na. Si BBM naman, haba ng pasensya. Minumura na siya. Okay lang. Yun nga. Ito nga tinapik ko ngayon, Friend Divine, ba? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. And to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ano ba, Bonget? Sayang ang pagkamarkos mo. Nilalait ka na mula ulo hanggang paa. Aba, ay baka bumangon ng tatay mo niyan. Talagas. Ewan ko nga rin dyan. Kalat ni Baya ulit, oh. Tingin ko, Karoke, ano sa tingin mo? Pwede na ba ang mima na yan? Sumasabog din ba yan? Malay ko dyan, di ko yung kilala rin, ano ko lang, natutuwa ako sa mga content niya, oo. Noel Tenko, shout out. Put Davao under martial law para di na makaporma mga demonyo. Yun, yun hinahanap ko kanina pa, O pwede naman gawin niya, di ba? Lagay nga ako na sa mata. Yung salamin ko kasi parang mas lalo akong hindi makita, Ferdinand San Juan ulit, oh. Ay, shout out Ferdinand San Juan. Good evening po, Karox. Karox, tanging ICC lang ang matinding sagot sa lahat ng problema ng ating bansa. Mismo. PBBM, mag-isip ka ng tama, panahon na. Go ICC, yan ang hindi mo pagsisihan. Patnubayan, gabayan at dinggin ng mahal na Panginoon Diyos ang ating mga panalangin. Tingnan natin, let us wait. Arnold po si Diego, shout out. Agree po ako dyan. Mismo, maski ako agree ako doon. Ted, shout out Ted, Kung gusto nyong igalang ng tao mga Duterte, dapat marunong din kayong gumalang sa iba. Murahin nyo muna ang inyong mga sarili para maramdaman ninyo ang pakiramdam ng iba pag ginagawan ng kawalangyaan. At kung gusto mong malaman ang tunay mong pagkatao, makinig ka sa sinasabi ng tao sa iyo, pagkat ibinabalik lang nila kung ano ang nakikita sa iyo, naririnig at ginagawa mo. Tandaan mo yan, Digong. Wala. Ria Manampan, welcome to the club. Hayop na matandang hukluban yan. Ria ulit, Mamayang Pilipino, mag-isip na tayo. Huwag iboto, mga Dutertes. Paano kung yari na? Rian Manampan ulit, Hambog, mayabang. Wala nang hambog, mayabang. Wala nang mamalong Duterte sa wala nang mananalong Duterte sa eleksyon. Matalino na mga Pilipino ngayon. Sana nga. Ria ulit, Ipahuli nyo na sa ICC mga yan. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, pauwiin mo muna si Digong Duterte sa maasim Southern Leyte. Kulang na siguro ng timpla ng asin ang utak ng Digong Duterte, Karoke. Ipa-ICC mo na yan, PBBM.
si Digong Duterte, minumura-mura ang pagkatao mo, presidente kayo. Nakakahiya sa buong mundo. Ipakulong mo na yan. Kung murahin kayo, matalim pa sa kidlat, karaoke, di ba? Oo nga, ewan ko ba rito, pero kaibigan pa rin daw niya. Hindi pa rin niya kinoconsider na kaaway. Magagawa natin dyan. Sinako dyan, Taragista. His Excellency, ano ba kalase, ha? Aki, galit na. Nag-i-inchik na tuloy ako, Kalat ni Baya ulit, Mahina. Wala tayong, Mahina. Wala tayong maasahan kay paring Blenglong. Sadyang ipinanganak na mahina, pero napakalakas sa pasyalan at concert. Ayos. The best. Patay tayo dyan. Yan. Gagaya si Kalat ni. Hello, Miss Becha Lintag. Hope all in well. Regards. Nakakausap ba si Becha? Kababata ko yan. Malapit tayo sa isang oras, Edelberto Asuncion. Shout out. World War III na para matigil ang China. Sang-ayon ako siya dyan. Cassandra Daisy, shout out, Disbarment ni Digong ang madaling parusa kung ang Supreme Court ay kikilos. First step dapat yan. Natatawa ako kay Attorney Claire sa sinabi niya na mas mahal pa ang motor ni Kibuloy kaysa sa binayad nila sa child abuse niya. Hope sa Pinas malayo pa. Oo, malabo pa. Marilo Pabian, sabi niya, Blessed Sunday po tayo at sa mga ka-warriors, palaging sinasabi sa kasabihan, kapag daw masama, matagal buhay. Pero tama naman kasi ang dami ng kasamaan niyang ginawa sa mga Pilipino at sa ating bansa. Tumagal pa nawa ang buhay niya para naman mapagsisihan niya ang mga kasalanan niya at kamali ang ginawa niya. Sobrang inabuso niya ang kapangyarihan at magpahanggang ngayon, sige pa rin siya sa pagmumura at panlalait. God bless po. God bless us po, tay, at sa mga kawarriors. God bless, Marilo Pabianak. Walang niya talaga yung gagawin natin. Ay, mission accomplished, mga boss. Alas 8. Naantok ako, mga boss, Bakit yun? Ay, sana naging masaya kayo ngayong gabi, Bigay ko kayo ng komento. Ano sa palagay ninyo ang iniisip nitong si His Excellency? Masyado mahaba. Pasensya. His Excellency. Ano kalase? Para na ako siya. Inchik beo. Tululaway na ako. Magandang gabi po, mga best. God bless. Hanggang bukas po.